Kung hindi ba naman tarantado 'tong mga DDS na 'to 'no, alam ninyo, kasi 'di ba na-issue si Sara Duterte na nagpalaglag daw, nagpa-abort, oo, ng anak doon sa ibang bansa. Kaya nga tingnan ninyo, ano yung nangyayari sa kanya, labas, masok ng bansang Pilipinas. Ngayon, dahil nga pumutok itong issue na 'to, gusto nilang takpan. Ang kanilang binabanata na naman ngayon ay walang iba kundi itong si former House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, ilang beses ko pa bang kailangang sabihin sa inyo na itong si former House Speaker Martin Romualdez kaliwat kanang mga aligasyon laban sa kanyang ahensya noon sa House of Representatives nung siya ay former speaker, lahat yon hinarap niya hanggang ngayon. Yung mga akusasyon sa kanya ng mga opisyal ng gobyerno, talagang hindi niya tinakasan. Which is para sa akin, yun yung malino na tunay na leader. Kaysa kay Sara Duterte, yung impeachment, nilalakad pa nila sa Supreme Court. Nagigets ninyo? Pati nga yung social media, sinasaywar na kami. Sinisiraan na kami ng mga vlogger na, di ba, masama bang magtanong, mga minamahal na tanongin natin, di ba, na bakit si Sara Duterte umiiwas, kung sinagot niya na lang sana, di sana tapos na yung issue, 16 yung kanyang abogado, nagdagdag pa ng 2, pero bakit hindi sumasagot itong si Sara Duterte? Ngayon, ang kanilang binabanata na naman, walang iba, kundi itong si Martin Romualdez. Alam niyo, paulit-ulit yung sasabihin, hindi ako maka-Martin. Pero yung ginagawa ni Martin Romualdez na he stood up, 'di ba? Mga minamahal, he stood up. Ang ginagawa ni Martin Romualdez tumitindig. Alam niyo yung tindig na ginagawa ni Martin Romualdez? Pinapakita niya na haharap ako, wala akong tatakasan. Which is para sa akin, yan ang tunay na pananagutan. Hindi ka umiiwas, kundi humaharap ka. At ngayon, mga minamahal, dyan din pumapasok yung modelo ng isang public servant na bihirang makita sa politika ng bansang Pilipinas. For example, si Sara Duterte, nasaan ang 125 million confidential funds? Nasaan? Diba wala? Gets ninyo? Hindi niya may paliwanag. Umiiwas siya sa pananagutan dinadaan sa technicalities. Pangalawa, mga minamahal, ano yung ginagawa ni Sara Duterte? Bukod sa ginagawa niya na technicalities, gumagawa sila ng diversionary tactics para ilihis ang issue. Naalala ninyo? Ang kanyang kapatid, ginamit niya. Magsuntukan na lang kami ni Ramil Madriaga. Magsuntukan na lang kami ni General Torre. Nagigets ninyo yung punto, mga minamahal. Ngayon, itong si Martin Romualdez, hindi ko naman sinasabing totally perfect. Itong si Martin Romualdez, pero kapag nasa tama kang pag-iisip, kung nasa tama kang asal, na kapag ikaw ay inaakusan, hindi mo tatakasan na parang utang. 'Di ba? O for example, na-issue itong si Sara Duterte. Anong issue sa kanya? Na itong si Sara daw po, mga minamahal, abay buntis at nagpalaglag ng bata. Ini-issue siya. 'Di ba? Nakita natin sa isang Facebook post ni Takeru Miyamoto na galing sa vlog ni Bagtith. Gets ninyo? Ngayon, hindi niya masagot-sagot ang issue. Whether totoo ba to or hindi. Kasi minsan, silent means yes. Hindi di porket na nahimik ka, ayaw mo ng gulo. Minsan, mayroong katotohanan. Alam niyo yung silent means yes. Gets ninyo? Hindi to tungkol sa pagiging perpekto, 'di ba, ni Martin Romualdez sa parang kala ninyo sinasab ako. Hindi yun ganoon, mga minamahal. Pero nakikita naman natin na itong si Martin Romualdez mayroong pagkukusa. Naalala ninyo yung siya ay Speaker of the House? 'Di ba? Para magkaroon ng magandang investigation ng Independent Commission for Infrastructure. Kusa siyang bumaba sa pwesto. At yan ang pinakamalinaw na delikadesa. 'Di ba nung September last year, 2025, kaugnay sa issue ng flood control anomalies, hindi niya ginamit yung kanyang pangalan na ako si Martin Romualdez. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Speaker of the House. Sa halip ang kanyang ginawang kusa siyang nag-resign.
upang bigyan ng daan at patas na investigasyon at pagsisiyasat ng walang halong kinikilingan, pinoprotektahan. Ito nga pong ICI. Which is yan po yung pinakaunang hakbang na madalas na iniiwasan ng mga politiko dahil, di ba mga minamahal, nawawala ang kanilang leverage. Which is yan yung pinaka-critical. Gets ninyo, mga minamahal? Pero meron pa diyang mga critical. Di ba? Imagine, walang impluensya, walang pressure, walang control sa proseso. Di ba? Pero ano yung nangyari? Bumaba siya. Oo. Mga minamahal, bumaba siya, umalis siya. Which is para sa akin, malinaw na mensahe na mahalagang katotohanan kesa sa kapangyarihan. Hindi siya nagtago sa immunity. Hindi niya pinersonal eh. Diba, bumaba ako sa pwestong to dahil gusto kong makatulong sa investigasyon. Wala siyang ginawang, dahil House of Representatives ako, ganito. Wala siyang ginawang ganon, mga minamahal. Walang espesyal na pagtingin sa sarili. Hindi siya nagtago sa immunity, di ba? Imbes na gamitin ang kanyang impluensya sa parliamentary immunity, hinarap niya ang mga akusasyon. Kasi di ba itong si Chis Escudero, by parliamentary courtesy, Bato, naalala ninyo? Hindi umattend si Bato sa mga hearings kasi sabi niya for parliamentary courtesy. Oo, which is nakalagay naman sa konstitusyon. Pero itong si Martin Romualdez, hindi niya ginamit yung parliamentary immunity, parliamentary courtesy. Hinarap niya ang mga akusasyon, 'di ba, ng isang ordinaryong mamamayan, 'di ba, yung mga akusasyon ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa kanya, 'di ba? Which is para sa kanya yung masasabi kong tunay na leader. Hindi takot mabusisi. Merong konsensya. Malinis ang kanyang konsensya. Diyan natin nasusukat na sobrang tibay pala ni former Speaker Martin Romualdez. Kaya malaki yung tiwala sa kanya ng institusyon. Malaki yung tiwala sa kanya ng buong Kongreso. At up to this moment, napakalakas ng lakas CMD. Super majority pa din. Ang leader, mga minamahal, pinoproteksyonan ang institusyon. Ang power holder, ginagamit ang institusyon bilang panangga. Which is yan yung pinagkaiba ni Sara at ni former House Speaker Martin Romualdez. At kapag ang isang opisyal ay kumakapit sa kontrol ng kanyang kapangyarihan, habang siya'y iniimbestigahan, hindi niya lang pinoprotektahan ng kanyang sarili. Dinadamay niya ang buong sistema sa kanyang problema. Walang transparency, hindi legal yung warfare. Gets ninyo? Mga minamahal, dalawa kasi yung klase ng inaakusahan. Yung inaakusahan, yung nakikipagtulungan, tapos yung isa, nakikibaka sa proseso. At kapag ang unang instinct mo ay kakasuhan mo ang investigador, haharangan mo ang dokumento, or i-delay ang proseso, hindi ka naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ka ng butas para makaiwas. Which is para sa akin, integridad ang tunay na panangga. Mga minamahal, tandaan ninyo, integrity ang tunay na panangga. Diba? Alright, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.